Maraming dahilan kung bakit gustong sakupin ng China ang West Philippine Sea. Ang South China Sea, kung saan bahagi ang West Philippine Sea, ay isa sa pinakaabalang ruta ng kalakalan sa mundo. Kontrolado ng China ang daanan na ito, mapapalakas nito ang kanyang kapangyarihang pang-ekonomiya at estratehiko sa rehiyon. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa mga likas na yaman tulad ng langis, natural gas, at mga yamang dagat. Gusto ng China na kontrolin ang mga yaman na ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang West Philippine Sea ay isang mahalagang estratehikong lokasyon para sa China. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa lugar na ito, mapapalawak ng China ang kanyang impluwensya sa rehiyon at mapoprotektahan ang kanyang mga interes sa seguridad. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kasama na ang West Philippine Sea, bilang kanyang teritoryo. Ang pag-angkin na ito ay batay sa kanilang historical claims na hindi kinikilala ng international law. Dahil sa mga dahilang ito, patuloy na pinapalakas ng China ang kanyang presensya militar at aktibidad sa West Philippine Sea, na nagdudulot ng tensyon sa pagitan nito at ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa rehiyon. Ang mga pangunahing dahilan kung bakit inaangkin ng China ang West Philippine Sea ay ang mga sumusunod. Estratehikong lokasyon. Ang West Philippine Sea ay may mahalagang lokasyon pagdating sa aspetong pang-ekonomiya at seguridad ng mga bansang nag-aangkin nito dahil nag-uugnay ito sa mga bansa sa Asya at iba pang bahagi ng mundo. Likas na yaman. Mayaman ang West Philippine Sea sa mga likas na yaman gaya ng langis, natural gas, at isda. Tinataya ng mga eksperto na noong 2007, ang mga yamang dagat sa West Philippine Sea ay nagkakahalaga ng $1.50 trillion. Historical claims, sinasabi ng China na mayroon silang sovereign at historic rights sa halos 2/3 ng South China Sea sa pamamagitan ng kanilang Nine-Dash-Line claim. Pagpapalawak ng teritoryo, sa pamamagitan ng pagkontrol sa West Philippine Sea, maaaring palawakin ng China ang kanyang impluwensya sa rehiyon at protektahan ang kanyang mga interes sa seguridad. Bagamat may desisyon na ang Permanent Court of Arbitration na ang Pilipinas ay may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea at walang legal na basehan ang Nine-Dash-Line ng China, hindi ito kinikilala ng China. Malawakan at patuloy na mga konstruksyong militar ang itinatag ng China sa West Philippine Sea, lalo na sa mga artificial na isla at reef na kanilang inangkin. Batay sa pinakabagong ulat, mga pangunahing base militar, Zamora, Subi, Reef, may airstrip, daungan para sa mga Zanjian, at mga istruktura para sa aircraft hangars at advanced communication equipment. Panganiban, Mischief, Reef, naging sentrong base ng China na may kaparehong pasilidad gaya ng radar at missile systems. Mabini, Johnson, Reef, mayroong militarisadong istruktura at coastal defense systems. Bagong reklamasyon sa Escoda, Sabina, Shoal. Nitong 2024, nakumpirma ng Philippine Coast Guard ang pagtatambak ng durog na coral sa reef na ito, na nagpapahiwatig ng simula ng panibagong artificial na isla. Layunin umano nitong palakihin ang laki at elevation ng reef para sa posibleng militarisasyon. Mga pasilidad sa Spratly Islands. May 7 artificial na isla na may runway, kabilang ang Subi Reef, at missile defense systems na nakapalibot sa Philippine-occupied Tito Island, Pag-asa. Tinutulan ng US, Japan, Australia, at EU ang mga konstruksyong ito bilang paglabag sa UNCLOS. Binigyang diin ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na walang legal na batayan ang mga pag-aangkin ng China. Ang mga ito ay bahagi ng estratehiyang island building ng China upang palawakin ang kontrol nito sa South China Sea, na direktang nagdudulot ng tensyon sa Pilipinas at rehiyon. Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga konkretong hakbang upang protektahan ang soberanya at karapatan sa West Philippine Sea, batay sa sumusunod na mga estratehiya. Legal at diplomatikong laban. Pagpapatibay ng 2016 na arbitral ruling, patuloy na ipinaglalaban ng Pilipinas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, na nagpawalang bisa sa Nine-Dash-Line ng China at kinumpirma ang eksklusibong karapatan ng bansa sa kanyang EEZ. Pagsampa ng diplomatic protest, taunang naghahain ang Department of Foreign Affairs, DFA, ng mga protesta laban sa ilegal na aktibidad ng China, kabilang ang paggamit ng water cannon at pagharang sa mga barko.
Pagpapalakas ng militar at Coast Guard. Pag-deploy ng maritime assets, ginagamit ang mga barko ng Philippine Coast Guard, PCG, at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFOR, para sa resupply missions, proteksyon ng mangingisda, at dokumentasyon ng mga insidente, HAL, pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Dato Pagbuaya noong Oktubre taong 2025. Suporta mula sa allies, isinusulong ng Kongreso ang pagpapahintulot sa mga kalyadong bansa, tulad ng US at Japan, na magsagawa ng joint patrols sa WPS. Pagprotekta sa likas na yaman. Pagbabawal sa ilegal na pagmimina, naninindigan ng Department of Energy, DOE, na tanging Pilipinas ang may karapatang mag-issue ng lisensya para sa oil exploration sa EEZ nito. Programang pantulong sa mangingisda, isinasagawa ang kadawaalang sa bagong bayaning mangingisda, upang tulungan ang mga lokal na mangingisda na makalayag ng ligtas. Ginagamit ang social media at dokumentaryong video upang ipakita sa mundo ang agresibong aksyon ng China, HAL, paggamit ng water cannon at pagbangga. Aktibong nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ASEAN at United Nations para isulong ang rule-based order sa South China Sea. Pag-aaral ng mas matapang na aksyon, pinag-uusapan ng Kongreso ang pagpapasa ng mga batas para palakasin ang kapasidad ng militar at Coast Guard, kabilang ang pagbili ng modernong kagamitan. Hamon at direksyon, bagamat matatag ang posisyon ng Pilipinas, patuloy na hinaharap nito ang panganib ng eskalasyon. Ang balanse ng diplomasya, legal na laban, at pagtitiyak ng seguridad ang susi sa pagprotekta ng soberanya.